Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, may mainit tayong balita. Posibleng tumaas pa ang firepower ng Armed Forces of the Philippines dahil may interes umano sila na bilhin ang India's Pralay Tactical Ballistic Missile. Oo, tama ang narinig nyo. Matapos ang pagdating ng BrahMos Supersonic Cruise Missile System, ngayon naman ay tinitingnan ng AFP ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang land attack ballistic missile na magbibigay ng dagdag na capability para protektahan ang bansa. Pero ano ba itong Pralay missile? Bakit ito importante para sa Pilipinas? At ano kaya ang magiging epekto nito sa sitwasyon sa Indo-Pacific lalo na sa tensyon sa South China Sea? Yan ang sasagutin natin sa video na ito, kaya manatili kayo hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang background. Alam naman natin na noong 2022 ay pumirma ang Pilipinas ng kontrata sa India para sa BrahMos missile system. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na primarily ginagamit para sa coastal defense at anti-ship missions. Ang ibig sabihin nito, ang main role ng BrahMos ay para mag-target ng mga barko o naval assets ng kalaban. Malaking bagay ito para sa Pilipinas dahil binibigyan tayo nito ng sea denial capability. Kung may pumasok na hindi autorisadong barko, lalo na yung mga militarized vessels, kaya nitong pigilan o sirain mula sa malayong distansya. Pero, gaya ng lagi nating sinasabi, hindi pwedeng puro dagat lang ang tinututukan. May kakulangan pa rin sa ating kakayahan pagdating sa pag-target ng mga critical land-based installations. At dito pumapasok ang interes sa Pralay. Ang Pralay ay isang tactical surface-to-surface ballistic missile na dinevelop ng India's Defense Research and Development Organization o DRDO. Isa itong canisterized, road mobile missile system na gumagamit ng solid fuel, ibig sabihin mabilis itong i-deploy at hindi ganoon kahirap i-maintain. Ang launch vehicle nito ay isang high-mobility 12x12 truck, kaya madali itong ilipat mula isang lugar papunta sa iba. Ang range ng missile ay nasa 150 hanggang 500 kilometro para sa domestic version ng India. Pero dahil sa restrictions ng Missile Technology Control Regime o MTCR, ang export variant ay limitado sa 270 kilometro. Kahit na mas maiksi ito kumpara sa standard na bersyon, sapat pa rin para sa Pilipinas lalo na kung ilalagay ito sa mga strategic na lugar malapit sa West Philippine Sea. Isipin mo, mula Palawan o Luzon, abot nito ang ilang key installations sa disputed territories. Bukod sa range, ang pinaka-importante sa Pralay ay ang kanyang accuracy at survivability. Equipped ito ng Maneuverable Re-Entry Vehicle o MARV na kaya magbago ng trajectory para umiwas sa interception. Mayroon din itong guidance system na gumagamit ng inertial navigation, satellite assistance, at DSMAC seeker na nagbibigay ng mas mataas na precision. Ayon sa mga reports, kaya nitong tumama na may circular error probable na mas mababa sa 10 metro. Para sa isang ballistic missile, napakalaking bagay niyan. Ibig sabihin, kaya nitong tamaan ang mga high-value targets gaya ng radar arrays, command centers, logistics hubs, at airfields ng may mataas na precision. At dahil sa iba't ibang klase ng warheads na pwede nitong dalhin, mula high explosive fragmentation hanggang runway denial submunitions, nagiging flexible siya depende sa mission. Ngayon, bakit ba interesado ang Pilipinas dito? Una, obvious na complement ito sa BrahMos. Kung ang BrahMos ay para sa dagat, ang Pralay naman ay para sa lupa. Ang kombinasyon ng dalawa ay magbibigay sa atin ng dual-layered defense system. Kung may threat mula sa dagat, may BrahMos tayo. Kung may land-based installation ng kalaban, o kung gusto nating i-deny ang paggamit ng airfields at command centers, andyan naman ang Pralay. Pangalawa, malaking bagay ito sa deterrence laban sa China. Alam naman natin na heavily militarized na ang South China Sea, lalo na yung mga artificial islands na ginawa ng China na may runways, missile silos, at air defense systems. Kung meron tayong Pralay, automatic na alam ng kalaban na hindi lang barko nila ang pwedeng tamaan kundi pati na rin ang kanilang mga pasilidad sa lupa.
Ang ganitong klase ng deterrence ay nagbabago ng kanilang calculus, kasi kailangan na nilang mag-ingat hindi lang sa dagat kundi pati sa kanilang land installations. Pangatlo, swak na swak ang pralay sa geography ng Pilipinas. Bilang isang archipelago, mahirap i-cover ang buong bansa gamit lang fixed installations. Kaya napaka-importante ng mobility. Dahil road mobile ang pralay, madali itong ilipat depende sa threat environment. Halimbawa, kung may tensyon sa West Philippine Sea, pwede itong e-deploy sa Palawan. Kung may banta naman sa Northern Luzon, mabilis din itong ilipat doon. Ang ganitong flexibility ay malaking advantage lalo na para sa isang bansang may dispersed islands gaya ng atin. Pang-apat, bahagi ito ng AFP Modernization Program Horizon 3 na nakatutok sa pagpapalakas ng external defense. At panghuli, geopolitically, ito ay nagpapakita ng mas malalim na ugnayan sa India. Tandaan natin, ang India at Pilipinas ay parehong may interes na pigilan ang expansionist tendencies ng China sa Indo-Pacific. Kaya't ang pagbili ng pralay ay hindi lang purely military, kundi may kasamang diplomatic at strategic signaling. Pero ano na nga ba ang estado ng usapan tungkol dito? Sa ngayon, nasa maagang yugto pa lang ng discussions. May mga reports na noong huling linggo ng Hulyo taong 2025, matagumpay na na-test flight ng India ang export variant ng pralay. Kasabay nito, inaalok din nila ito sa ilang bansa gaya ng Armenia, na posibleng maging unang export customer. Ang India mismo ay umorder na ng higit 300 units ng pralay para sa kanilang integrated rocket force, kaya't sigurado tayong ito ay operational at hindi prototype lamang. Kung magdesisyon ng Pilipinas na bilhin ito, hindi malayong maging susunod tayong export customer ng India pagkatapos ng Armenia. Sa ganitong paraan, makikinabang tayo sa missile system na proven na ginagamit ng isang malaking military power. Kung iisipin natin ang strategic implications, napakalawak ng epekto nito. Una, sa regional deterrence landscape. Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng pralay ay magbibigay ng mensahe na hindi lang tayo passive defender kundi kaya nating mag-strike ng high-value enemy targets. Hindi ibig sabihin nito na magiging aggressor tayo, pero pinapakita lang natin na may kakayahan tayong managot kung sakaling may mangyaring provocation. Ito ay magpapahirap para sa kahit sinong adversary na planuhin ang kanilang operations laban sa atin dahil kailangan nilang isaalang-alang ang posibilidad ng counter-strike. Pangalawa, magbibigay din ito ng mas malapit na defense ties sa India. Matapos ang BrahMos, kung madadagdagan pa ng pralay, makikita na seryoso ang India sa pagiging defense partner ng Pilipinas. Ito rin ay maaaring magsilbing inspirasyon para sa ibang Southeast Asian countries na tinitingnan ng Indian defense industry bilang alternative sa Western suppliers. Pangatlo, may synergy din ito sa ating partnership sa Estados Unidos. Habang ang US ay nagbibigay ng advanced surveillance, radar, at training, ang India naman ay nagbibigay ng affordable pero capable missile systems. Magkasama, lumalakas ang kabuuang defense posture ng Pilipinas sa Indo-Pacific. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga risks. Posibleng tingnan ito ng China bilang destabilizing factor. Kung ang BrahMos pa lang ay tinawag na nilang provocative, lalo na sigurong pralay na may land attack capability. Pwede rin itong mag-trigger ng arms race sa rehiyon, kung saan ang ibang ASEAN countries ay baka sumunod na rin sa pagbili ng ballistic missile systems. At syempre, mas tataas ang risk ng escalation sa South China Sea, lalo na kung magde-deploy tayo ng ganitong systems malapit sa disputed areas. Kaya't kailangan ng maingat na pagbalanse ng Pilipinas sa pagitan ng pagpapalakas ng depensa at pagpapanatili ng regional stability. Ano naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na buwan? Una, kung magtutuloy ba ang negosasyon at magkakaroon ng formal procurement. Pangalawa, kung ma-finalize, gaano katagal bago ma-deliver ang export variant. Pangatlo, paano itatayo ang support infrastructure gaya ng radar integration, command and control, at crew training. At pang-apat, paano magre-react ang parehong Estados Unidos at China sa hakbang na ito ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay magsisilbing indicators kung gaano kabilis o kabagal aabante ang ideya ng pralay para sa AFP. Sa huli, malinaw na ang interes ng Pilipinas sa pralay missile ay hindi basta haka-haka lang kundi bahagi ng mas malaking plano ng AFP Modernization Program. Kung matutuloy ito,
magkakaroon tayo ng capability na hindi pa natin natikman noon, isang precision land attack ballistic missile na mobile, survivable, at pwedeng magbigay ng credible deterrent sa kahit anong adversary. Hindi ito magic bullet na biglang magbabago ng balance of power, pero isa itong hakbang na nagpapakita na unti-unti, natututo ang Pilipinas na mag-invest sa systems na makapagbibigay ng tunay na depensa at strategic value. Sa ganitong paraan, unti-unti ring lumalakas ang posisyon ng ating bansa sa gitna ng mas komplikadong dynamics ng Indo-Pacific region. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang malalim na pagtalakay na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang updates tungkol sa defense at security ng Pilipinas. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode.